So, mga sangkay, kahit ano talagang tago sa katotohanan, mahahanap pa rin po talaga ito. Ngayon kasi mga sangkay, nagkabistuhan nga po na itong pinuntahan ni Cabral, Mm. no, na hotel, mga sangkay, doon sa Baguio, ay pagmamay-ari po niya noon, mga sangkay. Oh. Ito yung sinasabi ng kanyang driver na nag-check-in daw po sila doon, mga sangkay. Dati niya daw po itong pagmamay-ari. Oh. Ngayon, So, pagmamay-ari niya noon. Ngayon, ang nakakagulat lang dito, mga sangkay, kasi ang nagmamay-ari na po nito ngayon, o ang binentahan niya dito, mga sangkay, ay walang iba kundi ang sikat din pong pangalan ngayon na involved sa korupsyon. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Nako, tumitindi po yung mga impormasyon na lumalabas. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating search warrant laban sa Ayon Hotel. So, ang pangalan po ng hotel na ito ay Ayon Hotel, mga sangkay. Ayon po sa balita, naglabas ng search warrant ang korte laban sa Ayon Hotel sa Baguio nitong Sabado, December 20, matapos tumanggi ang pamunuan na magbigay ng access sa CCTV footage at iba pang dokumento kaugnay kay dating Department of Public Works and Highways, DPWH Undersecretary Catalina Cabral. So, ang tanong dito, bakit tumanggi? Kasi binenta. O, tropa yata ni Cabral yung pinagbentahan. Nasangkot din sa corruption. Bakit po tatanggi? May tinatago pa, meron po bang tinatago yung hotel na yan? Ayun po yung tanong. Meron po ba silang tinatagong kababalaghan dyan? Ha? Ako po'y naniniwala. Imbis 50-50 po ako noon, ngayon, nagiging 30-70 na. So, doon po tayo sa 70%. Ako po'y naniniwala ngayon na etong si Cabral, ay buhay pa talaga. Ginagago na lang tayo. Merry Christmas po Edna Padawan. Shoutout po. Kasi bakit po? O, tingnan niyo po ito. Itong larawan na to. Okay, kita niyo yan. Nung, ito po si Cabral. Ang suot niya pong, nung buhay pa po yan, ang suot niya pong sapatos ay puti. Pero nung na-disgrasya na daw po, kulay brown na. So may something dito. Posible pong buhay pa si Cabral at yung sapatos na yan, tanim-tanim na lang siguro. Ano sa tingin niyo mga pre? Kasi yun po yung aking nakikita dito eh. Base sa ating pag-analyze. 'Di ba? Imposible naman po nung buhay ka pa puti yung sapatos mo. Nung ikaw ay namatay, naging brown. 'Di ba? Isang malaking kahangalan to. Isang malaking kahangalan to. Naku, malamang buhay pa. Malamang buhay pa po ito, ha? Kaya lang siguro, baka pinake lang yung pagkamatay para makataka sa kanyang kasalanang ginawa, sa kanyang mga pagnanakaw. Di ba? Nung buhay pa, puti. Nung namatay, naging brown. Yung suot-suot niyang sandals, no? Sapatos. Ayan Okay, salamat po, Ma'am Mangilita Lusada, sa palike natin dyan. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, talimbangin nyo na po yan. Mag-like na po kayo. Ayan libre po yan. Okay, tuloy tayo. Tuloy tayo sa video ni Sangkay. Matindi pala talaga ang sikreto nito, mga sangkay, no? Hindi po talaga basta-basta. Ayon nga po kay Bernardo, no? Kay dating Undersecretary Bernardo. Si Cabral nga daw po, mga sangkay, yung utak, no, ng mga insertions, ng mga kung paano po pinaplano, mga sangkay, yung pagbibigay ng mga malalaking halaga ng proyekto. Siya po yun, siya yung tagaplano, mga sangkay. So, kung wala po yung kumbaga approval ni Cabral, hindi po, mga sangkay, magpuproceed papunta sa isang malaking proyekto, whether if it's a ghost project or talagang totohanan na proyekto. So, siya daw po yung utak nito. Ayan mga pre, siya yung utak. So, siya na yung madidiin dito talaga. Madudurog. Diba? Kaya siguro, gumana yung kanyang utak, gumawa ng kababalaghan na, hindi, kailangan magpanggap na akong patay na. Kailangan, kunyari, nalaglag ako, ganun. Pero, kapag napatunayan pong buhay pa po ito sa Cabral, dapat po talagang managot dito yung may-ari ng hotel, diba? Oo, yung nag-imbestiga dyan ng mga kapulisan, okay, dapat po managot yung mga yan. At siyempre, yung kanyang driver at yung kanyang partner. Yung lalaki na umiiwas ipa-autopsy yung bangkay. Diba? Ayaw ipa-autopsy sinong ginagago niya?
Kapag yan, napatunayan na buhay pa yan, maraming madadamay dyan. Maraming makakasuhan dyan. O yari kayo. Baka siguro nagpakawala ng pera itong si Cabral para tulungan siya sa kanyang plano, di ba? O kung totoo man yan. Oh. Import mga sangkay, nag-check-in umano si Cabral at ang driver niya dito nitong Webes. Ilang oras bago matagpo ang wala ng buhay mga sangkay ang dating opisyal sa gilid ng ilog doon po sa Benguet banda. Ngayon mga sangkay, ang tanong dito, ano meron sa Ayon Hotel? Dito na mga sangkay nagkaalaman, no? Nagkabistuhan ng mga sangkay kung sino nga ba o ano nga ba ang meron sa Ayon Hotel na yan. Ano nga ba? Eto mga sangkay, nakakagulat lang talaga. Ayon Hotel once owned by Cabral. Later sold to Eric Yap. Ibang klase, di ba mga sangkay? Nako. Kay Cabral pala yung Ayon Hotel na yan. Tapos, binenta. O, binenta. Para tayong nanonood ngayon mga sangkay sa isang Korean series na ang dami po mga twist. Ayon po sa DILG Secretary, kanya po itong isiniwalag na ang hotel ay dati daw pong pagmamayari ni Maria Catalina Cabral. Mga sangkay. At doon po siya nagstay bago po siya pumanaw. So, binenta niya itong mga sangkay sa isang kongresista. In a radio interview, Remulla said Ayon Hotel was once registered under Cabral's name but was sold in 2025 Aha. to Eric Yap. So, ang tanong dito, bakit Ayan binenta mga sangkay dahil ba nagkakaungkatan na? Eto. Ang tanong dyan, bakit binenta? Kung ako po, kung halimbawa ako yung gagawa ng drama ngayon, ano ko na lang sa sarili ko. Kung halimbawa ako yung nasa kalagayan ni Cabral, ako yung madidiin sa mga kaso na to. Ang gagawin ko po, ibebenta ko sa tropa kong kongresista. Okay? Yung hotel na yan. Para pag ako po ay nagpanggap, no? Para ako si Ballpoint Man, nagpanggap magpakamatay, at least yung pera nailipat na sa aking account. Wala na silang habol. Kung sino mang mag-ahabol dyan, wala na. Naibenta ko na eh. Kasi, bakit ko ibebenta? May plano nga akong magpakamatay. May plano akong bilugin ang mga Pilipino. Diba? Vimbe Rosay Machu, shoutout po Kailan ibinenta yung hotel? Ayon po dito sa ating binibigyan ng reaksyon, ayon po kay Sangkay, is ngayon pong 2025 lang. Diba? Okay sana kung binenta mo noong 2024 o 2023, medyo hindi makukunik yan sa usaping ito na pagkamatay nitong pagkamatay di umano ni Cabral, di ba? So, kaduda-duda po ito. Ng mga baho mga sangkay. So, nakakaano to ngayon mga sangkay, nakakagulat ito mga revelasyon. No? I-imagine niyo mga sangkay, ang titindi pala ng mga taong ito. Si Eric Yap, isa po yan sa mga nababanggit ngayon mga sangkay na mga buwaya sa ating pamahalaan. Remulla said, the transaction establishes that Cabral and Yap had a prior business relationship. Sino si Eric Yap? Mga sangkay? Diba, imposible din po namatayan sa mga bagong pasok lang dito. Bakit po? Ayan po, nung buhay pa po, kulay puti yung sandals niya or sapatos. Tapos nung namatay, biglang naging kulay brown. Maniniwala po ba kayo dyan? Biglang naging kulay brown? May kakaiba dito. Niluluko na siguro tayo ng mga magnanakaw na to, di ba? Pinapaikot na yung taong bayan, di ba? Sapo, yung kasama sa listahan ngayon sa posibleng maaresto at any moment. Isa po sa mga buwaya mga sangkay na tinitingnan. Authorities have since secured a search warrant for Ayon Hotel after its management initially refused to turn over documents and CCTV footage that investigators said could aid in determining the circumstances surrounding Cabral's death. Kasi, mga sangkay, itong Ayon Hotel, since doon ang pinuntahan ni Cabral, gusto nga po makita ng pamahalaan kung ano talaga ang nangyari. Kaya nga po inotopsy, di ba? Yung una, ayaw po ng asawa ni Cabral na ipa-autopsy pa kasi yun na nga daw po yung asawa niya. Well, lumabas din naman po sa autopsy report na talagang yun yung asawa niya. But, ang hotel, mga sangkay, pinuntahan niya, since pag sinabing hotel, punong-puno po yan ng CCTV mula po sa lobby, actually mula sa entrance, puntang lobby, papuntang doon sa elevator, papuntang hallway, papunta sa kanyang kwarto, lahat ng yan punong-puno po ng CCTV. So they have
access, mga sangkay, Oh. para po makita what was happened during the time na nag-check. Oh. Ang tanong, bakit ayaw ipakita ng hotel na yan yung mga CCTV? Bakit sila po umiiwas? Yun po yung tanong ng taong bayan. Di ba? Oh. Eh, may ano dito, no? Meron po silang tinatago kung gano'n, di ba? Ako po naniniwala, may tinatago po yan sa gobyerno or sa taong bayan, di ba? Na ayaw po nila na malaman natin kung ano po talaga yung totoong nangyari dito sa isa sa pinakamalaking buaya o magnanakaw na si Cabral. Kasi dapat ipakita nyo yan. Bakit? Eh may nadisgrasya, di umano nadisgrasya daw si Cabral eh. So kailangan imbestigahan ng maayos yan. Ang tanong, bakit hindi makikipag-cooperate itong hotel na to? Oh, kayo, ano sa tingin nyo mga pre? Anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga reaksyon. Oh, baka kasabwat ang iyong hotel. Yes po, kasi yung hotel na yon binenta niya sa kanyang tropa. Kaibigan, si Yap yata yun, Yap. Binenta. Eh di, malamang sa malamang, kasabwat. Doon niya binenta eh. In po sila, kasama po ng driver. Ang problema, mga sangkay, itong Ayon Hotel Management, ayaw po bumayag na magbigay ng CCTV footage. So dito na, mga sangkay, nagkaroon po ng problema itong mga ano doon kasi nagkaroon po ng search warrant, no? Na nag-serve ng search warrant para po sa Ayon Hotel. Bakit po? Hindi ako maniniwala. Bakit hindi ako maniniwala na na itong si Cabral ay patay na? Bakit? Meron akong ipapakita sa inyo. Meron po akong ipapakita sa inyo, ha? I-flex ko lang to. Meron akong ipapakita sa inyo, mga pre. Ito. Bakit po hindi ako maniniwala? Magulo po eh, magulo. Pakinggan muna natin tong video na to. Bakit po hindi ako maniniwala na patay na si Cabral? Pakinggan natin, ha. Hindi po magkatugma yung kanilang balita. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay. Ito yung tinutukoy po dito si Cabral. Wasak yung muka, kanang bahagi, tapos bali yung kamay. Pakinggan nyo. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-linkage ay shattered towards the internal organs. So kung mataas nga yung kinabagsakan mo, malamang sa malamang, marami kang bali. Malamang sa malamang, mawawasak yung mukha mo. Pero eto, yung kasunod, pakinggan po natin. Ayon sa Cordillera Police, public Cordillera Police! Ayon sa Cordillera Police! Okay? Ayon po, ha? Hindi po yung News 5 yung may kasalanan dyan. Pero ayon sa Cordillera Police. Mataas yun eh. Pakinggan nyo. Ayon sa Cordillera Police. The internal organs. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito, bagamat may mga bali sa katawan. Wasak Kaduda-duda na yan, yung mga pulis na yan. Ha? Yung investigasyon ng Cordillera Police na yan, kaduda-duda na yan. Diba? Sabi ni Rimulya, wasak yung kanang bahagi ba yun ng mukha? Wasak. Bakit ngayon, hindi daw, wala daw damage yung mukha? Pagkataas-taas noon, pag bumagsak ka, malamang sa malamang, kahit gas-gas ka, magagasgasan yung mukha mo eh. Bakit itim ang suot niya nang nakaupo? Magulo nga po, di ba? Isa pa. Baka nabitin kayo yung mga bagong pasok. Panoorin natin. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-linkage ay shattered towards the internal organs. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito, bagamat may mga bali sa katawan. Wasak ang Ayan malinaw na po. Ang tanong, tama po kaya yung investigasyon ng mga kapulisan na to?
Ano sa tingin niyo mga pre? Totoo kaya talaga napatay na yung Cabral na to? Kayo na po ang bahalang magbigay ng komento dyan. At least pinakita natin yung video, di ba? Bakit binalot na parang candy? Hindi nga natin nakita yung katawan, di ba? Hindi natin nakita yung katawan. Wala man lang larawan. Basta binalot na lang at sinabing si Cabral yun. Di ba? Ay, nako po. Hindi kaya ito'y palabas lamang? Ha? Ano sa tingin nyo? Comment down below para naman mabasa natin yung komento. Ayan. So, next topic po tayo mga pre. Ayan mag-like, share, subscribe na po kayo sa hindi pa po nakakapagkalembang ng ating bell dyan. Kalembangin nyo na po yan at mag-like na po kayo sa hindi pa nakakapag-like. Para po merry po ang ating Christmas. Ito, basahin natin. Tinapalan din ng salapi ang mga pulis na yan. Sabi ni Gilda Apura. Malay natin, no? So, abangan na lang po natin sa mga susunod na mga araw. Sana nga, no? Walang kababalaghang nangyari dyan. Ayan, next topic po tayo.